kanino po yung request for subpoena? A general of the armed forces, I think you can get it from the committee later, and the prosecutor general. I think ng Air Force, general ng Air Force. Okay, sir, regarding the letter of Executive Secretary Lucas Bersamin, what can you say dun sa mga binigay niyang reason bakit hindi pinayagan yung mga cabinet members na umattend ulit sa second hearing regarding the arrest of former President Duterte? Nung nakaraan tayo nagkita, hinihingi niyo ang kopya ng sulat. Dinala ko na yung 3 sulat na hawak ko. Yung unang sulat, bago yung hearing na una ni Senator Amy, yung pangalawang sulat na addressed sa akin at kay Senator Amy, at yung pangatlong sulat na addressed lamang sa akin. Klaro dun sa unang sulat at dun sa naka-address sa akin ang pag-invoke nila ng executive privilege. Sa unang sulat, sinabi nila na i-invoke nila yan sa mga katanungan na maaaring ipukol na may kinalaman sa executive o sa klaw ng executive privilege. Yung pangatlong sulat na sa akin lamang address nung nakaraang Lunes, in-invoke nila yung executive privilege na kaugnay ng pag-attend ng hearing. Ito, yung sulat na yon, bagaman nung panahong yon, napirmahan ko na yung subpoena doon sa dalawang nire-request ni Senator Amy. So, imbis na sa usaan namin pinadala o pinadala ng Secretary General, pinadala yung aking subpoena sa legal ng Senado para pag-aralan yung epekto nung pag-invoke ng executive privilege kaugnay sa mga subpoenang napirmahan ko. Sa ilalim kasi ng dalawang naunang desisyon ng Korte Suprema, tiyak ko na alala pa ng mga matatanda na rito sa Senado yon. Itago natin sa pangalang Hindi ako. Selly. Matatanda to. Yung Ermita case at yung Neri case, kung saan sinabi ng Korte Suprema na may kapangyarihan ng executive mag-invoke ng tinatawag na executive privilege kaugnay sa hindi lamang sa hindi pagsagot, pero pati na rin sa hindi pagdalo ng ilang opisyal ng executive department. Ang huling gusto kong mangyari, sa gitna at sa kabila ng napakarami ng kaguluhan sa ating bansa, ay dagdagan pa ito sa pamamagitan ng isang constitutional crisis kaugnay ng subpoena sa kabilang banda at invocation ng executive privilege sa kabilang banda. Kaya minabuti ko, bagaman abogado ko, na-refer ito sa aming legal department para sa karampatang rekomendasyon. Sir, about yung sub judice rule na isa sa mga binanggit ni ES. Hindi aplikable yon sa aking paniniwala at nakita ko rin yon sa sagot ni Senator Amy. Ang pagkakaroon ng kaso ay hindi rason o dahilan ayon mismo sa Korte Suprema na hindi dumalo o hindi sumagot sa mga katanungan ang sino mang iniimbitahan ng Kongreso kaugnay sa inquiry in aid of legislation. So sir, yung subpoena, pinapaaral nyo pa? Wala pang decision yung legal? Wala pa. Hindi ko pa natatanggap. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit bumalik ako dito ngayon. Dahil baka meron na at handa na sila at nang ma-actionan ko ang kanilang rekomendasyon. Pero sir, nung natanggap nyo yung letter ni ES, wala kang naging effort para i-discourage na si Senator Amy na ituloy pa yung investigation? Wala. Sa katunayan, nagkausap lamang kami, palitan lamang kami ng text kahapon. Kaugnay dito, kaya nga dapat matapos tayo bago mag 10 o'clock. Kasi sabi niya, dapat matapos tayo. Pero sir, nag-reply ka pa doon sa letter ni ES? Hindi na? Hindi na. In-acknowledge lamang namin yung receipt ng letter niya. And then si Senator Amy, may sulat siya kay ES Bersamin hoping na i-reconsider yung decision na wag payagan yung mga cabinet members na invited. Kasi ang sabi niya, may mga new pieces of information na gusto niyang masagot. So ito ba'y sayang na pagkakataon para masagot yun ng mga cabinet officials? Palaging sayang na pagkakataon yun. Pero yung mga tanong naman na pwedeng maipukol ngayon sa hearing kung talagang hindi sila dadalo, ay pwede pa rin naman sagutin ng mga cabinet members kung ito'y hindi lalabag sa executive privilege. Dito man sa pagdinig o sa ibang pagkakataon o sa iba't ibang interview na maaari nilang gawin. Hindi ibig sabihin may itinatago, sir? Para sa akin, hindi rason yun para sabihin may tinatago dahil sinagot naman lahat ng tanong nung nagdaang hearing. Ngayon kung may mga panibagong tanong, magandang maipukol yon sa pamamagitan ng hearing na ito, hindi man sa pamamagitan ng ninyo, ng aming mga kasamaan sa media, kung sila'y sasagot sa mga katanungan yon. May nilabas na initial findings si Senator Amy Marcos para sa Malacanang, comprehensive na yon. Do you think, pero sabi ni Senator Amy, yung one hearing is not enough?
Hindi para sa akin na sabihing sapat yun o hindi sapat yun, pero klarong preliminary lamang yun. Ni hindi pa yan pinagbobotohan ng mga miyembro ng komite, ni hindi pa yan pinagbobotohan sa plenaryo para sabihing yan nga ang findings ng Senado kaugnay sa bagay na ito. Sir, sabi niyo yun, sana itong hearing ni Senator Amy wag makadagdag doon sa divisiveness o pagkakawatak-watak. Doon sa nangyari, sir, anong tingin niyo? Na-address ba yun o nakadagdag lang? Sa unang hearing sa pananaw ko, hindi naman nakadagdag dahil ayon mismo kay Senator Bongo, ang pinakamalapit na siguro na kaibigan, dating katrabaho ni dating Pangulong Duterte, kumpara sa ibang mga senador ngayon. Siya na mismo nagsabi na, ano ba yung ginamit niyang salita? Too late the hero ba? O move on na? O parang in not so many words. So, tingin ko, papunta naman na tayo doon. Ang pagtanggap habang dinidinig ang iba't ibang kaso kaugnay nito. At gayon din, habang dinidinig ng ICC, ang iba't ibang petisyong iyahain ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte. So yung hearing today, sa tingin niyo may mangyayari pa kung wala naman ni isa sa cabinet members yung dadalo? Ayokong pangunahan dahil may mga eksperto din yata inimbita si Senator Amy. May ilang resource persons din siya na alam ko'y dadalo. So maaaring magamit yung oras ng komite doon sa mga resource persons na yun. Pero si BP Sara mukhang naka-move on na. Pasalamatan pa nga niya ang Pangulong Duterte. Si PBBM for allowing her and their father na to mend their relationship. Yung the father-daughter. Well, naniniwala ko na lahat ng bagay sa mundong nangyayari may dahilan at may kaparaanan. Lahat ito'y naayon sa kaloob ng Diyos at may rason at dahilan ito. Kung sa tingin man natin ay hindi ito nakabubuti, darating yung panahon, tulad marahil ngayon, na magbibigay ito ng kabutihan sa buhay ng isa o ng ilan. Any related question before the other topic na? Okay. Si Emma. Request for subpoena, para kanino? Ay, sorry. Para kanino po yung request for subpoena? A general of the armed forces, I think you can get it from the committee later, and the prosecutor general. I think ng Air Force, general ng Air Force. At yung prosecutor general, si Padulan.